Pahayag ito ni Sas Rogando Sasot tungkol ba sa bagong palisiya ng Pangulong Marcos Jr. na i-recalibrate or i-reset yung relasyon natin sa China. Makikipagkaibigan na daw tayo ngayon. With China. Nagbigay ng reaksyon ang kilalang international relations scholar na si Sas Rogando Sasot kaugnay ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa resetting ng ugnayan ng Pilipinas at China sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa isang social media post, nagmungkahi si Sasot kung sino umano ang maaring manguna sa naturang reset mission. Sabi niya, I nominate Tariela to lead the reset mission. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ng Pangulo na nagsisimula na ang pagbabago ng relasyon ng Pilipinas at China. It's happening now, sabi ng Pangulo. Dagdag pa ng Pangulo, there's going to be a very, very serious restructuring. Ang reset na ito ay iniuugnay sa mas malawak na pagbabago ng pandaigdigang relasyon dulot ng tensyon sa Middle East at epekto nito sa supply ng langis. Okay. Ano kayang reaksyon nito? Baka sasagot si Tariela kay Sas. Maalala ko, it was then Commodore Tariela, now Rear Admiral, nagsampa ng kaso kay Sas Sasot. Cyber libel ba yun? Ano na kaya ang naging resulta? Maalala nyo? I think that was last year. Cyber libel. So parang hindi iniinda ni Sas yung mga kaso. I don't know kung... Kasi nasa China, Beijing ba si Sas? Nag-aaral pa rin. So hindi siya napadalhan ng subpoena whatsoever. So I don't know kung anong ginawa ng fiscal. Kung nagkaroon na ba ng resolusyon, either basura or iakyat sa korte. But it seems, dinededma lang ni Sas yung kaso na yan. Reset. Paano ngayon, Rear Admiral Tariela? Kung ano-anong ginawa nyo sa Chinese leader. No question, yung pagmamahal ni Admiral Tariela sa bayan, no question about it. Talagang gusto niyang ipaglaban ang ating teritoryo, which is good. Huwag nating isurrender. Kaya lang, huwag naman pong sumobra na konting respeto naman. Superpower yan, China. At saka, number 1 trading partner natin ng China. Bakit mo gawing katatawanan ang mukha ng... So, to me, it's a no-no yung ginawa ni then Commodore Tariela. Ayaw niyang mag-apologize. So, sige lang. After that, prinomote pa siya ng Pangulo. Ibig sabihin, natutuwa si Pangulong Marcos Jr. sa ginawa ni Tariela, hindi man lang nila pinagsabihan o wala lang. As in, prinomote pa. Ano ngayon? Kala ko ang tatapang ng mga nasa administrasyon na awayin ang China. Pinapalayas pa. Ngayon nagkagipitan? Saka kayo makipagkaibigan? Mabuti nga ang China at kasi kung iba pang approach ng China, sasabihin na ayoko na. Amin yan. No joint oil and gas exploration. Amin yan. Magbatigas. Pwedeng ganun ang approach ng China. Kaya lang, nabasa ko sa yung post ng Chinese embassy, the door is open. It's a positive progress, sabi ng Chinese embassy. As long as
The Philippine government is sincere in its effort to discuss some joint oil and gas exploration. Why not? We're open. O, di, ganon dapat ang para bang kapitbahay mo. How do you live with your kapitbahay na palagi mong inaaway? O, di ba ang utos ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Kapitbansa natin yan, huwag na nating awayin ang China. Huwag, yung sigalot sa West Philippine Sea, it will take time bago ma-resolve. Again, huwag nating isurrender yung ating rights whatsoever sa mga waters na yan. Kailang it does not define our overall relationship with China. Ang dami pa nating 500,000 OFWs nagtatrabaho sa China. Mga farmers natin, farmers, nag-e-export ng mga produkto nila sa China. Ang mga manufacturers natin, mga negosyante dito, nag-i-import ng mga gamit from China. Kailangan natin ng China. Kaya, yung away-away, wala na yan. Pag tayong padadala sa dikta ng Amerika, kasi ang nanggugulo sa atin yung Amerika, gusto nila tayong gawing proxy war. Kaya, to me, kung mayroong napakagandang desisyon ang Pangulong Marcos Jr., itong reset policy with China. Saluduhan ko siya dyan. That's the right direction. Sana hindi makikialam ang US government. Baka na naman sasabihan ng US na, hindi pwede. Pag gagawin nyo yan, ganito ang gagawin namin sa inyo. Ay paano kung matakot na naman ang administrasyon? To me, dapat matuloy ito. Yung i-recalirwe, yung balik tayo panahon ni Tatay Digong. Ganun lang yun. Huwag nating awayin din ang US. Kaibiganin ng US, kaibiganin din ng China. Hakbang ng gobyerno sa Middle East crisis impact. Mabilis umanong kumilos ang gobyerno para tugunan ang epekto sa bansa ang tension sa Middle East ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kasunod ito sa pahayag ng ilang oil companies sa pagdinig ng Senado ngayong Huwebes, March 26, na posibleng hanggang April o May na lamang ang kanilang supply. Patay kang bata ka. Palaging sinasabing normal, we have enough. Pasalamat tayo sa mga senador. Yung nagpatawag sila ng hearing. Nabubuking itong administrasyong ito. Hanggang April na lang. Kaya tama yung gasoline supervisor sa Zamboanga, yung na-interview nila na college graduate pala, cum laude pa. Hanggang April na lang ang supply, sabi niya. So sinasabi, we have 50 to 60 days buffer stock kung ano-ano, is still normal. Ngayon, na-booking sila sa Senado. April Yet ni Yusek Castro, nagtutulungan ang mga ahensya para makahanap ng alternative countries para sa supply. Kabilang na ang Canada, US, South America countries at Russia. Ito yung exact pahayag ni Attorney Claire Castro. Nakikita nyo kung paano kumilos ang gobyerno? Kung gaano kabilis. Mas mabilis pa sa ostrich. Kabilis kumilos ang gobyerno at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. Tinignan ko ang reaksyon dito. Grabing reaksyon. Auntie Claire, sana makita mo itong reaksyon ng taong bayan. 167,000 ang nag-react. 135,000 tumatawa, 22,000 ang galit, 6,300 lang nag-like. So percentage-wise, nasa 5% lang ang naniniwala kay Auntie Claire o sa administrasyon nito. Talaga ang taong bayan, tinatawanan, galit, dismayado, as in, ang bilis kumilos.
Kung hindi pa nagalit yung mga senador, hindi sila magdi-declare ng energy ano to? National Energy Emergency. Normal lang daw. Anong klaseng normal na hirap na nga ang taong bayan, oh. To, basa tayo sa mga comments. Oh, Yuwilin, papasin. Nakita namin papaano ninakaw ang kaban pero ang trabaho 0%. Mali-maleta, kitang-kita ng taong bayan yan. Norin Digumbis, ewan ko sa inyo. Wilson Taganile, sabi, ginagago muna tayo mga malalaking Oh. NBIS, bobo mo talaga, Auntie Claire. Hindi naman bobo si Auntie Claire siguro. Ano lang siya? Propagandist. Ganyan, ang mga propagandist. Anything na makita niya na pabor sa kanyang kampo, he's willing to say it with gusto, talagang ano siya, he's qualified, she's fit as a propagandist, but not as a palace press officer. Kasi kung palace press officer, dapat, pag nagsalita ka, na-unite mo yung bansa. Kasi yan ang trabaho ng Pangulo to unite. I don't know bakit pinili nila itong Claire Castro na instead na ma-unite ang bansa, lalong nadidivide. Siguro, ang gusto ng administrasyon na ito is i-divide. Yan. Tama-tama si Auntie Claire. Pang-divide si Auntie Claire, hindi pang-unite. Kaya lahat na lang siya sabihin, ang bilis kumilos, ang galing niyang pumuri sa administrasyon na nakakatawa o nakakapagtaka nung hindi pa siya USEC, Palace Press Officer, grabing banat niya laban sa Pangulo. What happened, Auntie Claire? Ikaw yung critic noon, ngayon ikaw naman ang defender. Okay. Raymond de la Cruz, no to oil, yes to foil. Arne Osabel, look at the laugh reactions, the genuine and organic laugh reactions. She's a better clown than all the comedians combined. Yan ngang nakakatawa kay Auntie Claire. Pang-entertainment siya. Kaya ayoko siyang mawala sa palasyo. Gusto ko siya hanggang 2028. Nandyan lang. Nakakatulong siya sa taong bayan na itong crisis natin ngayon, tawanan na lang natin ang problema. At ito si Auntie Claire, nagbibigay ng rason para tawanan natin siya. Ang bilis kumilos! Anong bilis? Ray Pulido, missing Duterte's action during crisis. Yes, ako rin. Grabe nung pandemic, pinapanood ko pag nag-cabinet meeting. Live stream. Nag-briefing, mamaya magsasalita si Tatay Digong. Sabi ko. Kaya hindi ako nakaramdam ng takot noon na pabayaan tayo ng gobyerno. Kasi namomonitor mo yung ginagawa. Ang takot ko lang noon, yung tamaan ako ng virus. Kaya nagtagaw ako sa aming farm at dahil sa takot kong magkasakit, nag-change lifestyle ako. Kaya yun ang naging positive effect sa akin ng COVID-19, yung naging mas healthy na ako ngayon. But going back to topic, iba talaga ang Duterte. Itong Pangulo natin yan, parang hindi siya sanay sa mga ganitong hirap. Kasi lumaki siyang laki sa layaw. Lahat. Nandyan na lahat pangangailangan niya. Wala siyang, hindi katulad ni Tatay Digong na kantoboy. Alam niya paano. So, anyway, hanggang 2028, may pag-asa tayo.